According to this 1 hour chart of gold using our TIPI trading system, parang ang aga bumigay ulit dito sa trend line na to eh. So binasag natin sa 1 hour tong trend line and looks like this is confirming. Ngayon, what's next? So, ang next possible support is 4160, 4170 area. If you're using TIPI, may nakadrawing na dyan. So kaya po, pinasimple na natin no, yung buhay ng mga traders, even newbies. Kasi especially if you want to swing trade, no, yung medyo ang tinitignan mo na outlook, hindi yung mabilisan, di ba? You can use yung bigger time frame. So sa gold, let's say for example, 1 hour for me, ito yung pwedeng sweet spot no, for swing trade. So itong area po na to, there's a likelihood na pag tumama dyan, pwede ka makakita ng bounce. Pwede ka makakita ng bounce. Alright? So sa technical mo, ito yung support mo. Okay, ang resistance will be 4237. Okay, 4237. So, sabi ko kanina dun sa Discord, if you are using TIPI and following tayo So, we want to follow the trend. Okay, so, makikita nyo symmetrical triangle, di ba? Symmetrical triangle. Either babasag sa taas, may babasag sa baba. So, kung makikita nyo rin, dito sa symmetrical triangle, nagkaroon ng noise yan sa baba, nagkaroon din ng noise sa taas. Ay, lumakpas, binalik, lumakpas, binalik, lumakpas ng konti, binalik, lumakpas ulit sa baba, baka bumalik ulit. We don't know. Okay? To avoid confusion sa amin mga TIPI traders, tinitingnan namin tong green cloud. Yan. Pag green cloud, we just want to look for long opportunities. So, dyan pumapasok yung buy the dip. Pwede ka ba mag-buy the dip dito? Possible, possible. So, yan po yung mga gamit ng TIPI, no? So, trend following system para maiwasan mo mag-counter flow. Not unless you're using it for scalping, di ba? So, if you're using it for swing trade, you just want to buy pagka yung major time frame mo, yung bigger time frame na tinitignan mo is green cloud. Malinaw po.